May sasabihin pa naman sana ako. Okay, sasabihin ko, ang mga nagmamahal sa Panginoon pumalakpak. Yan. Nauna si Kuya Darwin eh. Minsan pa, ang mas nagmamahal sa Panginoon pumalakpak. Amen. Amen. We love you, Lord. We thank you. Salamat, O Diyos, sa opportunity na minsan pa masamba ka madakila. Magandang umaga po mga kapatid. Isa pong karangalan muli na makapaglingkod sa inyo. Sa mga kasama po natin, mga kapatid po nating nanonood sa online, magandang umaga rin po. Ngayon po ay first week ng March. Ang bilis po ng panahon. Grabe. Nasa ikatlong buwan na po tayo ng 2025. At maya-maya po, makikita po natin na New Year na naman, gastos na naman sa Pasko, no? Kaya, mga mahal ko kapatid, ito po ang aking hamon. Dahil ang oras po, ang mga linggo ay mabilis na nauubos, kahit hindi binibilang, sulitin po natin ang bawat linggo. Hindi lang po bawat linggo, sulitin po natin ang bawat araw, bawat minuto, bawat segundo. No, nakasama po natin mga kapatid natin, na nasa presensya po tayo ng Panginoon, sapagkat yung mga oras po na yan, hindi na po yan babalik. Hindi na po yan babalik. Yung pinaawit po ni Kuya Dave kanina, baka sa mga susunod na buwan, iba na yung line-up niya. Baka ngayon nyo na lang ulit siya mapapakinggan na pinaawit niya yung sa lahat ng panahon, Diyos ka. Kasi yung susunod niya line-up, mga English na. Maybe. Ibig ko sabihin, mga mahal ko kapatid, dapat bawat minuto, bawat segundo sinusulit natin. Kaya ang aking hamon sa umaga pong ito, sulitin po natin ang pakikinig sa salita ng Diyos. Amen? Bawat sustansya na pwede natin pakinabangan natin. Bawat salita ng Panginoon na pwede nating i-apply natin. Amen po ba? Pwede pong tumayo ang bawat isa at tayo makibukas sa ating pag-aaralan sa umagang ito na matatagpuan sa Romans. Parang narinig ko yung sarili ko somewhere. Sa cellphone baga? Ay, sa live. Okay. Okay lang po ba? Sabay-sabay? Nakita na po? Amen? Sige po, sabay-sabay po nating basahin sa Romans chapter 8, 15 to 17. Ready? Read. Amen. 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 Tayo po'y manalangin. Aming Ama, maraming po salamat na minsan pa, maaari ka po namin makilala, maaari ka po naming makarelasyon, Panginoon, sa pamagitan ng mga salita mong itong napakinggan namin. Sa oras pong ito, dinededicate po namin ang aming puso, ang aming isipan sa pag-aaral ng iyong salita. As we do it, O Father, we pray that your Holy Spirit teach us. We pray that as we do it, your Holy Spirit change us, Panginoon. Ikaw po ang may akda ng mga salitang ito. Ikaw po nagmamayari ng aming mga buhay. Ikaw nawa ang maitaas. Ang aming goal, Panginoon, na sa bawat araw na nagdaraan, maging kamukha pa po namin ang Panginoong Jesus na iyong anak, na iyong sinugo para sa amin. Maraming po salamat, O Diyos. In the name of Jesus, Amen. At mga kapupong bawat isa. Okay. Praise God. Hallelujah. Ngayong umaga po, meron po tayong tatlong layunin na ito po yung lagi nating i-keep in mind habang tayo po ay nakikinig at nag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Una po, upang malaman po natin ang batas ng Panginoong Hesus, ang kautusan ng Panginoong Hesus, the law of Christ. Upang malaman natin ito, upang maunawaan natin ito, at upang masunod natin ito. Yan lang naman po yung tatlong bagay na kailangan natin isa puso at isa isip habang tayo po ay nakikinig. Na sa tuwing
may mababanggit akong salita, ang laging nasa isipan nyo, paano ko kaya ito masusunod? No? Paano ko kaya ito malalaman? Wait lang, nililipad. Isip ko lang. Yan. So, yun yung laging nasa konteksto na isipan nyo. Habang nakikinig kayo dyan, laging ang purpose nyo, paano ko kaya malalaman ang law of Christ? Paano ko kaya mauunawaan ang law of Christ? At paano ko kaya ito masusunod? Sapagkat, mga mahal ko kapatid, kung atin lamang pong malalaman, ito pong law of Christ, madali nang sumunod sa Diyos. Amen po ba? Madali na pong sumunod sa Diyos. Madali na pong maglingkod sa Kanya sapagkat ito po yung batas na pinapairal ng Panginoon sa Kanyang kaharian. The law of Christ. Pagdating po kasi sa law, parang marami pong takot. No? Nangyari sa akin to, na parang noong panahon ni Duterte, hindi ko no? Parang sa mga nabapabalita ng mga namamatay, etc., parang nagkaroon ka ng takot sa batas, saka sa mga enforcer, no? Ang batas po ng Panginoong Hesus, hindi po kagaya ng ganun. At hindi rin po ito kagaya ng naunang batas ni Moises. Hindi naman po na sinasabing pangit ang batas ni Moises. Pero, gusto ko po sabihin, mga mahal ko kapatid, na tayo nasa higit na mas mainam na kalalagayan. Ito po yung batas ng Panginoong Hesus or kautusan ng Panginoong Hesus. Ano nga ba ito? The law of Christ is the completeness and maturity of the law of Moses. Ito po yung kaganapan, kabuuhan. Sinasabi po sa Hebreo na yung kautusan, law of Moses ay anino lang po ng darating. So yung lahat po ng ginagawa sa Old Testament, anino lang po siya ng darating. At yung dumating na, yun naman po ay foreshadowing ng ginawa sa langit. Amen? Yung ginawang paghahandog ng Panginoong Hesus na once and for all, yun po yung ginawa rin sa langit. So hanggang ngayon, ang Panginoong Hesus ay nagmi-ministry for us as high priest. No? Sa Galatia 3:23-25, sabi rito, bago dumating ang panahon ng pananampalataya, ito po yung panahon na yan. No? Panahon ng pananampalataya. Nandirito po tayo. Tayo nakakulong sa kautusan hanggang sa pananampalatayang ito kay Kristo ay mahayag. Kaya't ang kautusan, ang naging taga-disiplina natin hanggang sa dumating si Kristo upang tayo maituring ang matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin po, yung kautusan, yun po yung nagbibigay sa atin ng disiplina. Kaya yung kautusan, ang laman niya, puro do's and don't. Yan po ang laman ng kautusan. Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, walang sino mang Diyos, maliban sa nag-iisang Diyos, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Yan po yung laman niya sapagkat dinidisiplina po niyan yung tao para sa pagdating ng Panginoong Jesus. Ngayon, sa verse 25, ngayong dumating na ang panahon ng pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng taga-disiplina. Ibig sabihin po nito mga kapatid, nag-mature na po. Nasa era na po tayo ng maturity. Ito po ang panahon ni Kristo. So the law of Christ is the completeness and maturity of the law of Moses. Sa law of Moses, marami pa yung mga butas. Marami pang sumasamantala dyan. Pinag-aralan namin kahapon sa Marcos. Ito yung shinare. Ang kaibigan ni Kuya Sid, shinare niya tungkol sa pag-aasawa at tungkol sa divorce. Doon sa Marcos chapter 12, kino-corner nila si Jesus. Sabi niya, sabi nung mga Pariseo kay Jesus, sabi, at tagapagturo ng kautusan, sabi, Panginoon, pinapahintulot po ba sa kautusan ni Moises ang divorce? No? Ang divorce. Sabi ng Panginoong Hesus, sinulat yan ni Moises, yung provision na yan, kasi matitigas ang ulo nyo. Yan yung sabi niya. Kasi matitigas ang ulo nyo, kaya yan nakasulat. Ngayon, dinugtong ng Panginoong Hesus, sabi niya, ngunit, ang nag-asawa, ang nag-isang dibdib ay isa ng nilalang. No? Isang tao na siya. Kaya ang pinag-isa ng Diyos, huwag paghiwalain ng tao. Ibig sabihin, spiritually, sa kalooban ng Diyos, ayaw niya ng divorce. Walang divorce, walang paghiwalay. No? Pero, dahil nasa law of Moses ito, ginawa siyang provision dahil matitigas yung puso at ulo ng mga Israelita, ng mga tao. No? So, pagdating sa law of Christ, perfect. Perfect. Kompleto. Jesus did not deny the scripture. He fulfilled it. Sa Matthew chapter 5, verse 17, huwag ninyo akalaing na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propeta.
Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyong, kundi tuparin ko iyon. Si Jesus hindi po siya kontra sa Old Testament, sa kautusan. Sa halip, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, nandyan yung kautusan, foundation yan, pero nandirito ako para kumpletuhin yan. Tapusin yan. Si Jesus po, hindi niya kinokontra yung Old Testament. Hindi po, at tayo, hindi rin po dapat. Kasi alam niyo ba mga kapatid, may mga ibang mga samahan po right now na extreme grace. Puro biyaya lang po, puro biyaya lang po. Pero naparito ang Panginoong Hesus upang sumagana ang biyaya at katotohanan. So biyaya plus katotohanan siya, hindi lang siya pwedeng puro biyaya. No? So as we understand the scripture, as we study the New Testament, aralin din po natin yung Old Testament. Hindi para maghandog ka ulit, hindi para magkatay ka ng mga hayop, or sundin mo yung Levite law, no, isa Leviticus, pero para kumuha ka ng inspiration doon, para matuto ka sa buhay ng mga nauna sa atin. Yun po ang pinaka-purpose right now ng Old Testament. No? Because kung dumating na nga ang bagong bagay, ano pa ang pakinabang ng lumang bagay? Yun ay alaala na lamang. No? The law of Christ is the new hope of life for believers. Kung nais po natin ng bago at masaganang buhay, kailangan mong ng law of Christ. Sa Romans chapter 6 verse 4, sabi po rito, kaya tayo ay nailibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalulatian ng Ama, gayon din naman, tayo'y makakalakad sa bagong buhay. Dahil sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, tayo namatay na sa kasalanan at maaari na lumakad sa panibagong buhay. Newness of life. Ibig sabihin po, ang law of Christ, ito yung pag-asa ng mga mananampalataya na pwede silang lumakad sa bagong buhay. Ito po yun. Ibig sabihin po ng law of Christ, mula sa meron kang, ang Diyos mo yung sarili mong Diyos, yung Diyos mo ay yung sarili mo, ang susundin mo na ay ang Panginoong Hesus. Yun po ang ibig sabihin ng law of Christ. Ang kautusan ng Panginoong Hesus. So kung gusto mo ng pag-asa, kung gusto mo ng buhay, kailangan mong malaman ang law of Christ. At ang ating pag-aaralan ngayon, the law of Christ is love. The law of Christ is love. No? Before there, sa 1 Peter chapter 2 verse 9 to 10 din, makikita natin ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo. Ito yon, ito yung law of Christ. Tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. No? Ito yon, yung mula sa mayroon kang sariling batas sa sinusunod mo, Diyos mo yung sarili mo, magiging Diyos mo na ngayon ng Panginoong Hesus. Namuhay ka sa sarili mo pamamaraan, namuhay ka sa kadiliman, maumuhay ka na ngayon sa liwanag. Ito po ang ibig sabihin ng law of Christ. Sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21, may binabanggit dito si Pablo na as if nalipat siya mula sa pagiging walang batas papunta sa law of Christ. No? Not being outside of the law of God, but under the law of Christ. No? So dito, nagkaroon siya ng new perspective kung paano makikitungo sa mga tao. Sa konteksto po nito, binababa niya yung sarili niya, maabot lamang yung mga taong nangangailangan ng gospel. No? Mula sa dati niyang kalalagayan as Pariseo, hindi niya yung gagawin. Na pumunta siya sa mga makasalanan, hindi niya yung gagawin. Hindi siya pwede doon. Sa mga manginginom, sa mga maniningil ng buwis, hindi niya yung gagawin. Especially sa mga hentil. No? Especially sa mga hentil. Kaya, from being under the law of Moses, may umiiral sa kanyang batas. Ito yung law of Christ. At ang law of Christ ay pag-ibig. Are you still with me? Amen? Yun yung bagong umiiral sistema niya. Hindi na siya under ng law of Moses, under na siya ng law of Christ. Yun. Ngayon, para mas maunawaan po natin to, ano nga ba yung mga iba pang title or tawag sa law of Christ? Dito mga kapatid, hingin ko yung tulong nyo sa pagbubuklat, no? Para mas maunawaan nyo. Mabilis ang mga buklat.
Mabilis ang buklat siguro. Saka natin babasa-basahin, no? Lahat naman to nasa Romans. Nasa Romans naman siya, no? So, law of grace. Sa Romans chapter 6 verse 14, ito yung another name ng law of Christ. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan kundi nasa ilalim ng biyaya. Are you with me? Ito yung ibig sabihin ng law of Christ. Wala ka na sa ilalim ng kautusan, ikaw ay nasa ilalim na ng biyaya. No? May babanggitin din ako. Yung binanggit nating verse kanina sa Romans chapter 8, ibig sabihin naman po nito, law of adoption. Law of adoption. Kasi mula sa pagiging kaaway ng Diyos, inampun tayo ng Diyos sa kanyang pamilya. Iyon po ang ibig sabihin ng law of Christ. Another name for law of Christ. Next, law of righteousness. Romans chapter 10 verse 4. Sapagkat si Kristo ang kinauuwian ng kautusan upang maging matuwid ang bawat sumasampalataya. Pabasa nga sa'yo, Kuya Dan, sa version nyo. Sige. Amen. Sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ang mga sumasampalataya sa Kanya. No? Para maging under tayo sa provision ng law of Christ, kailangan mo sumampalataya sa Kanya. Yeah. No? Napakinggan ko neto nakaraan, may sinasabi si Donald Trump, yung bagong presidente ng Amerika, from green card, magkakaroon tayo ng gold card. Yung green card kasi, kailangan mong maging resident ka doon, kung maaari, mag-asawa ka doon ng American bago ka magkaroon ng green card. No? Kagaya nun sa On the Wings of Love yata yun. May nakaalala pa ba sa Jaydin? On the Wings of Love, parang gano'n. So, yun yung provision para magkaroon ka ng green card. Kailangan, marami silang requirements. Kabisaduhin mo yung kanta, no? Provision ka sa English, etc., etc. Ngayon, yung provision naman para sa gold card, kailangan nila magbayad ng at least, I believe, $300,000 para mabili yung gold card na yun. Sabi ko, may green card, meron tayong gold card. Ngayon, ang provision naman po pala para makapasok tayo sa lahat ng pakinabang ng law of Christ, kailangan mo ng pananampalataya. Yun ang kailangan natin. Kailangan mo ng pananampalataya. No? Para tayo makapasok. Kasi, pag nasa Amerika ka, pag nasa Canada ka, di ba ang daming benefits? Sobrang wala kang po problemahin sa healthcare nila, sa sweldo mo, etc., etc. Maraming matutulungan marami ka matutulungan na pamilya mo. Ganun din po, pag tayo po ay napa-under sa law of Christ, sa pamumuno ng Panginoong Hesus, lahat ng pakinabang sa iyo. And the law of Christ is love. No? Sige, law of spirit. Sa Romans 8:1-2. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga na kay Kristo Jesus. For there is now no condemnation for those in Christ. Wala nang condemnation pag na kay Jesus ka. Amen po ba? Pag ikaw ay nasa pamamahala, pag under ka ng Panginoong Hesus, walang pwedeng mag-condemn sa'yo. Sakop ka ng Panginoong Hesus, ng authority ng Panginoong Hesus, walang pwedeng mag-condemn sa'yo. Sa korte ng Panginoong Hesus, siya yung judge. Siya yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Ano bang ginagawa ng judge sa korte? Pag sinabi ng judge, katahimikan, silence, silensyo, tahimik talaga lahat. Pag gusto niyang patahimik kayo isang attorney, sa depensa niya, tahimik ka. Tapusin na, meeting adjourned, tapos na. Siya po ang makapangyarihan sa lahat sa kanyang korte. At meron po mabuting balita, mga mahal ko kapatid. Ang Panginoong Hesus, ang ating judge. Siya mismo. Ang prosecutor si Satanas. Pag sinabing prosecutor, siya yung nagbibintang sa'yo, nagsasampa sa'yo ng kaso. Lawyer din siya, matalino siya, marami siyang alam. Si Satanas, kabisado niya yung scripture. Pero nakalimutan nila na ang gumawa ng batas ay yung judge. Si Jesus, I mean. Sa panahon ngayon kasi hindi na yung judge eh. Pero yung dati,
Mga judge yung gumawa ng batas dati sa Constitution and yung mga ibang mga tao. No? So, wala nang condemnation, wala nang kaparusahan sa mga taong nakipag-isa kay Kristo. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay nagpalaya na nga sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Pinalaya na po tayo sa provision ng kasalanan at kamatayan nung tayo ay pumasok sa law of Spirit. Nung tayo pumasok sa law of Christ. Nagkaroon ng transition. Dahil ikaw ay nasa Panginoong Hesus na, hindi ka nasakop ng kaaway. Sabi nga ni Kuya Dave, wala nang pangil ang kamatayan. Wala nang sting ang kasalanan. No? Wala na yan lahat pakinabang kung ikaw ay kay Kristo na. Law of Christ. Law of Christ. Law of faith sa Romans 3:27. Ito, hindi ko na buklat to eh. Okay lang po ba babasa, Ate Carol? Ayun. Hindi. Kundi dahil sa yung pananampalataya kay Kristo. Kaya lang tayo magkakaroon ng pakinabang sa lahat ng ginawa. Pakinggan niyo ako mabuti, mga mahal ko kapatid. Kaya lang po tayo magkakaroon ng pakinabang sa ginawa ng Panginoong Yesus dahil lang po ito sa pananampalataya natin sa Kanya. Wala po tayong maipagmamayabang. Kasi kung nakapag-avail ka ng green card, o pastor, may green card na ako, ibig sabihin, type ako ng mga apam. Di ba? Ako yung tipo. Gusto medyo morena, no? etc. O kaya, pastor, nakapag-avail ako ng gold card. Meron ako pambayad. Pero mga mahal ko kapatid, pagdating sa law of Christ, wala kang pwedeng ipagmalaki, kundi yung ginawa lamang ng Panginoong Yesus para sa iyo. It is a finished work. It is a law of grace. It is a law na nag-govern ng faith. Ma-avail mo lang ito kung meron kang faith. Taas ang kamay ng mga may faith. Pumalakpak sa Panginoon ng mga may faith. If you have faith, under ka sa Panginoong Jesus. Wala nang batas na sasaklaw sa iyo. Hindi nga, even nga sa mundong ito, ang tawag sa atin, sojourners. Ibig sabihin, hindi po talaga tayo tagalupa. Tayo tagalangit. Pero hindi ibig sabihin, labas na tayo sa batas ng lupa, labas na tayo sa batas ng Pilipinas, may utos din, doon pa rin sa 1 Peter na maging law-abiding citizens tayo upang hindi sila magkaroon ng bad testimony sa ating pananampalataya. No? Pero, ang batas na umiiral dapat sa atin, yung makalangit na batas, it is the law of Christ. It is a law of faith. Kaya kung ikaw tagalangit, tapos ikaw ay nakabase pa rin sa mga bagay na nakikita, mga bagay na nararamdaman mo, baka hindi ka pa talaga tagalangit. Because ang currency ng mga taong makalangit ay pananampalataya. Pag ang isang taong tagalangit, walang pananampalataya, siya na yung pinakamahirap. Pero kung ikaw, meron kang pananampalataya na kasing liit lamang ng butil ng mustasa, congrats, mahal ko kapatid, pwede mo nang palipatin ng bundok at iutos na tumalon sa dagat. Kailangan mo lamang ng pananampalataya. Makitaan ka lamang ng Panginoon ng pananampalataya na, alam niyo yun, yung butil na ito, kahit napakaliit na ito po yung klase ng maliit na butil na kumikinang. Isipin niyo po, napakaliit po sa paningin natin ng stars. Kumikinang lang siya paggabi. Pag umaga, hindi mo na siya nakikita. Pero, kita mo, kahit napakaliit niya, kitang-kita mo yung kinang. Are you with me? Amen. In the same manner, pag nilapitan mo yung star, makikita mo, ang laki pala ng star. Ganon din po ang turing ng Panginoon sa mga taong may pananampalataya. Ang laki pala ng kanyang tiwala sa salita ng Diyos. Sapagkat di siya nakabase sa mga nakikita, hindi siya nakabase sa nararamdaman, hindi siya nakabase sa sinasabi ng tao or ng mundo, nakabase siya sa sinasabi ng Panginoon. Yun ang kanyang gustong-gusto. Doon siya nananabik. Doon siya pinakamasaya. Yung makita niya na merong nananampalataya sa kanyang mga sinabi.
Yun po, again, ang currency. Sapagkat it is impossible to please God without faith. Hebreo 11 verse 6. Kaya kung tayo lalapit sa Diyos, kailangan may dala ka. Anong dala mo? Pastor, kailangan ko ba magdala ng baboy, ng baka, ng prutas? Kailangan mong magdala ng pananampalataya. Kalimutan mo na yung mga yan. Lumapit ka sa Diyos, maniwala ka may Diyos, humanda kang sumunod sa Diyos. Sapagkat yan po ang currency ng dito sa sistema ng Panginoong Jesus. Another names for the law of Christ. Sa James 2 verse 8, pa-look up na lang please ate. Napaka-amazing na ito'y tinawag na royal law or ito yung makaharing batas. Royal law or royal decree. Mabuti ang inyong ginagawa kung tinutupad ninyo ang utos ng Diyos na ating hari. Yan yun eh, the royal law. You are doing good if you are obeying the royal law or the royal decree. Ito ang kanyang kasulatan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang tawag nila dito sa iba, golden rule. Amen. Itong golden rule na to, sabi ni Confucius, do not do unto others, no? What you don't want them to do unto you. But for us, no? Do unto others what you want them to do unto you, and ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Pagka ang isang hari, ang isang presidente, may binabang batas, kailangan itong sundin agad-agad. Actually, yung presidente hindi na siya ganun masyado. Pero nung panahon na ito, nung konteksto ng James chapter 2 verse 8, pag royal decree yan, pag galing sa emperador, gagawin po agad dapat yan. Especially po, nung panahon po, nung bago ipanganak ang Panginoong Jesus, di ba, meron pong batas na binabase sa Cesar nung time na yon. Sabi, lahat ng galing sa lipi ni David, magsisensus kayo. Akyat kayo ngayon sa Jerusalem, no, para mag-census. At yun nga po yung ginawa nila Jose. Kasi, royal decree yun, royal law yun, hindi yung pwedeng hindi gawin. Ganon din po ang law of Christ. It is a royal law. It is a royal law. No? Pag ito'y iyong sinuway, meron kang parusa. Pero pag ito'y iyong sinunod, meron kang dakilang gantimpala. Amen po ba? Ganun po ka-precious ito. Perfect law. James 1 verse 25. Perfect law. Hindi siya incomplete, hindi siya immature, hindi siya shadow. It is a perfect law. Ang tao nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap. Perfect law. No, sumusunod, nagsasaliksik sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang pagkatapos ay nakakalimot. Mga mahal ko kapatid, this is the perfect law. Pag atin pong sinusunod ang kautusan ng Diyos, ito po'y may dakilang gantimpala para sa atin. Kagaya po na sinabi ko kanina. Ang konteksto po nito sa James chapter 1, ito po ang kautusan ay kagaya ng salamin. May mga tao, pag nakita nila yung salita ng Diyos, nakita nila, parang tumitingin sila sa sarili nila sa salamin. At pagkatapos silang tumingin sa salamin, tumatalikod na lang sila. Pupunta na sila, bumibili ng suka, ng pandesal, ng toyo. Nakalimutan na nila itsura nila. Meron pa pala silang muta. Meron pa pala silang panis na laway. Meron pa pala silang magulo-gulo pa pala yung buhok nila. No? Sa halip, ang ginagawa ng isang taong nasa tamang katinuan, pag nakita nyo yung sarili niya sa salamin, kung may kailangang baguhin, babaguhin na niya. Ora mismo. Amen po ba? Pag ganun pang ginagawa natin, natutupad natin ang perfect law. Ito po yung kautosang ganap. Ang kautosang ganap po ay law of Christ. Amen? Yan. Ito, down tayo sa last two. The greatest commandment. Marcos 12:30-31. Alam naman na po natin ito. Nasabi po rito, sinamarize yung 10 commandments dito sa dalawang ito. Ano po ito? Mahalin mo, makinig ka, Israel. Ang iyong Diyos ay iisang Diyos. Sambahin mo siya, ibigin mo siya ng buong mong puso, buong kaluluwa, buong mong pag-iisip at buong mong lakas. At ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng sa iyong sarili. Yun yung summary ng law. Now, that is the greatest commandment. Yan dalawang bagay na yan. Towards God and towards man. Towards God and towards man. That is the law of Christ. Again, the law of Christ is love. Amen?
Sabi doon, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Anong hinihingi sa atin? Ibigin mo siya ng buong ikaw. Yun lang yun. Todo pati pato. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Again, pag-ibig ulit. Sapagkat ang kautusan ng Panginoong Hesus ay pag-ibig. Nakakuha niyo na ang aking punto. Ibig ko sabihin, mga mahal ko kapatid, feeling ko nasa February pa rin tayo. Yun ang katotohanan niyan. Hindi ko in-introduce yung bagong tema natin. At mag-e-extend to hanggang second week. So, third week na tayo mag-i-start sa pinaka-tema natin. I-adjust lang natin ng kaunti. Yun ang hinihingi ng ng Espiritu ng Panginoon na ating pangangailangan. May natututunan po ba? Amen. Palakpakan naman po natin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa ano naman po, lastly, another terms or name for the law of Christ is the new commandment. Sa John chapter 13 verse 34, sabi rito, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayong minamahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ito pong term lang po itong new commandment. Pero sabi ni Juan, hindi na ito bagong utos. Ito yung utos na dati nang sinabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Magmahalan kayo. The new commandment. Ngayon. Ngayon, tignan naman po natin mga kapatid, kung ano po yung characteristic ng law of Christ kumpara sa old law or sa law of Moses. Ano po ba yung pinagkaiba nilang dalawa? At bakit essential ito sa atin bilang mga Kristiyano? Una, para sa law of Moses, the law was given through Moses, but that grace and truth came or abounded through Jesus Christ. Sa John chapter 1 verse 18, makikita natin yan. Kailan may wala pang tao nakita sa Diyos? Juan. Oo. Okay. Sige. Try natin 17. Full chapter. Ayan na. 17. Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moises. Alam naman po natin ito, na 4 days and 40 nights siya nasa Sinai. Tapos, nung panahon na yon, yung Sinai ay umaapoy, lumilindol, no? Alam niyo na yan. Walang sino mang tao o hayop yung pwedeng lumapit doon kasi mamamatay. Nung panahon na yan, sinulat ng Diyos ang 10 Commandments sa pamagitan ng kidlat. Kidlat yan. Pero yung buong kautusan, sinulat ito sa pamagitan ng pen ni Moises. Ink. So, the law of Moses was given through Moses, but the grace and truth came through Jesus Christ. Ayun, ngunit dumating naman ang kagandahang loob at katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo. Ito pong grace and truth, ito po yung law of Christ. Amen. Law of Moses, dumating through Moses. Law of Christ, dumating through Christ, grace and truth. Amen. Amen. Nag-abound po ang grace and truth. Sumagana. Hindi, again, mga mahal ko kapatid, hindi lang po puro grace. Dapat ang ating grace ay founded sa truth. Amen. Kaya sa ating pag-ibig, hindi lang dapat puro showering ng pag-ibig. Hindi mo lang siya laging ipapamper ng love. Are you with me? Amen. Hindi mo lang siya laging ibibigay yung kanyang gusto. Sa halip, there should be a truth in it. There should be a discipline in it. There should be yung moderation in it. Because sa ating mga anak, kung lagi lang natin siya shower ng pag-ibig, lagi siya shower ng pag-ibig, na usually binibigay ito ng ina. Yung pampering, yung caring, magiging weak ang bata kung walang discipline. No? Kaya kailangan nandiyan ang nanay, nandiyan ang tatay. Hindi naman pwedeng puro discipline. Sinasabi sa Epeso, mga ama, wag niyong sisirain yung loob ng inyong mga anak. Wag niyo siya papagalitan lagi masyado. Wag niyo siyang sasaktan. Kasi nasira yung kanilang loob. Kailangan balance. Kagaya ng pagdating ng Panginoong Hesus. Perfect example of grace and truth. Si Jesus nagpakain. Si Jesus nagsabi ng magandang salita. Si Jesus gumawa ng mabuting bagay sa mga tao pero hindi siya nag-compromise sa truth. Are you with me? Amen. Hindi siya nag-compromise sa truth. Nung nakita niya na yung bahay dalanginan, yung templo ay naging pugad,
ng mga magnanakaw, naging pugad ng mga ulupong, tinaob niya yung table. Tinaob niya yung table. He is also openly rebuking yung mga improkrito. So, perfect balance of the grace and truth, and that is the law of Christ. Nandyan tayo ngayon. Kaya mga mahal ko kapatid, tanggapin po natin yung disiplina. Tanggapin po natin yung rebuke. Tanggapin po natin yung pagtutuwid. Hindi lang po puro pag-ibig. Hindi lang po lagi nating yung papasok lang sa, mag-credit lang sa atin is yung magagandang sinabi ni Pastor, ni Ate April, ni Kuya JB, na ating mga leader. Hindi lang po yun. Kailangan perfect balance of grace and truth sapagkat yun po ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 3, Law of Moses was written in a stone with ink. Tingnan po natin yan. However, the law of Christ was written in the hearts of men with the Spirit. Pinapakita ninyo na kayo ay sulat nga ni Kristo na pinadala niya sa pamagitan namin. Hindi nakasulat sa tinta, kundi sinulat ng Espiritu ng Diyos na buhay at hindi sa mga tapes na bato, kundi nakaukit sa puso ng mga tao. So the law of Christ, hindi mo na kailangan ng tablet of stone. Hindi mo na kailangan ng papyrus. Kung may puso ka, pwede kang pagharian ng Panginoong Jesus. Ayun po ba? Palakpan po muli natin ng Panginoon. The law of Christ was written in our heart. Shinower ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin through His Holy Spirit na nasa sa atin. Tayo ngayon mga templo ng Panginoon. So, until now, yung original na mga na stone na ito, hindi na ito nasa perfect na condition. Itong Law of Moses, yung bitak ng bato, hindi na to sa perfect condition. However, yung sulat ng Panginoon sa puso ng tao remains forever. Amen. Sapagkat yun yung new covenant. Nakasulat po ito sa puso ng tao. Next, outward worship. Kay Law of Moses yan. Basta ginagawa mo. Kaya yung mga Pariseo, nasanay sila na nagpipray sa harapan ng mga ano ba to? Sinagoga, sa harapan ng pintuang bayan, doon sila nagpa-fasting. Nagmumukha talaga sila na parang kahabag-habag sila. Kasi nagpa-fasting sila. Pagka ganun, may isip mo, uy, napakatuwid naman ng taong ito. Yung mga tao na sa tingin nila makasalanan sila, yuyuko na lang. Ginagawa rin mga Pariseo pag nagdadasal, Ama, ay aba to, O Diyos, salamat dahil ako'y matuwid, dahil ako'y tapat. Nagbibigay ako ng ikapu, hindi po kagaya netong isa dito. Ganun sila mag-pray. Ganun po sila mag-pray. Outward. Maganda ang bihis, pero kamusta ang puso? Totoo naman po, na kung ano yung nasa puso, lumalabas po yan, hindi pwedeng hindi yan makita. Pero ang pinakamahalaga, kung ano yung nasa loob. Sabi ng Panginoong Hesus, sinasabihan nyo kami na na hindi naghuhugas ng kamay. Hinuhugasan nyo, sa panlabas lang yung kaldero, pero yung loob, bulok na at puno na ng mga patay. Sabi niya, yung kinakainan nyo, yung kaldero, sabi. Yung labas malinis, pero yung loob, bulok at puno na ng mga patay. Yun yung sabi ng Panginoon. So, yung outward yung worship nila, perfect, ang ganda ng bis, may tindig sila ng pagkakabana, ng pagiging maka-Diyos, pero hindi nakikita sa kanila kapangyarihan ng Diyos. Wow! No? Sa law of Christ, it is inward worship. Nag-uumpisa sa loob yung pagbabagong buhay. Nag-uumpisa sa loob yung pag-ibig sa Diyos. Nag-uumpisa sa loob yung pagsamba sa Panginoon. No? Sa John 4:23-24, sabi rito, dumarating ang panahon, ngayon na nga, na mga sasamba sa Ama, isasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Hindi na siya traditions-based, hindi na siya sa outward appearance. No? Another, traditions-based versus relationship-based. Ito na yung binanggit natin kanina. No, na nung dumating ang Panginoong Hesus, na-revolutionize yung pagturing sa Diyos. Sapagkat ang mga Israelita, nung nagtanong sila, Panginoon, paano po dapat manalangin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ganito dapat kayo manalangin. Ang sinabi niya, Ama naming nasa langit, yung Our Father in Heaven, sobrang powerful po niyan. Kasi hindi mo pwedeng ituring ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na tatay mo. Hindi yan pwede. Ngayon, pagdating ng Panginoong Hesus, yun yung tinuro niya. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. Ibig sabihin, ituring mo ang Diyos bilang iyong Ama.
Hindi lang siya makapangyarihan na nasa langit, na may likha ng langit at lupa. Gusto niya magkaroon ng relasyon sa'yo. So, nung dumating ang Panginoong Isus, naging relationship-based na. No? Hindi na siya traditions-based, especially sa pagsamba. Okay. Ngayon, again, ano nga yung tatlo nating objective? To know the law of Christ. Nalaman na po ba natin? Amen? To understand the law of Christ. Naunawaan na po ba natin? Amen? Dapat malinaw na malinaw sa atin yan. Kasi kung alam po natin yan, alam po natin kung paano maglingkod sa Panginoon. Alam natin kung ano yung umiiral. At again, the law of Christ is love. Pagsakop ka po ng batas ng Panginoong Isus, ng kautusan ng Panginoong Isus, walang anumang batas yung pwedeng sumakop sa'yo. If you are under the law of Christ, Christ is sovereign over your life. Kaya nga masabi natin sa Romans chapter 8, verse 31, if God is with me, who can be against me? Ngayon naman, it's about time that we fulfill the law of Christ. Sapagkat anong pakinabang natin na nalaman lang natin kung hindi natin to maia-apply sa ating buhay. Meron po tayong responsibility to fulfill the law of Christ. First and foremost, to God. For God. How to fulfill it for God. Have faith in Jesus. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoong Isus. Basahin nga po natin yan. John 5:4 and John 3:18. Ayan. Okay, mukhang mali na naman ang nasulat ko. 24. That's John 5:24. Ayan, di ba? Okay. Sabi po rito, again, have faith in Jesus. Pakatandaan ninyo, nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya natulan, kundi nakatawid na siya mula sa buhay mula sa kamatayan. Again, yan nga, law of Christ. So, kailangan po natin gawin upang mapulfill po natin yan, first and foremost, ang kailangan magkaroon po ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ang sabi po rito ni Jesus, magkaroon kayo ng pananampalataya sa nagsugo sa akin. No? Pero, sinasabi rin ng Panginoong Jesus, kung nanampalataya sila kung pinaniwalaan nila ang inyong sinasabi, nananampalataya na rin sila sa inyong sinugo. Yun yung context po niyan eh. So pag sinabi rito ni Jesus na maniwala kayo sa nagsugo sa akin, maniwala kayo sa akin. Yun din po ang ibig sabihin niyan. No? Tingnan natin, i-confirm natin yan sa John chapter 3 verse 18. Have faith in Jesus. Pwede po ba sabay-sabay po natin basahin? Ready? Read. Amen. Hindi na pinaparusahan ng mga sumasampalataya sa anak ng Diyos, ngunit, pakinggan nyo, pinarusahan na. No? Hinatulan na. May hatol na pag hindi na nampalataya sa Panginoong Isus. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Para sa akin, ang Ama, pag hindi tayo sumampalataya sa Panginoong Isus, tatanggapin mo yung parusa. Yung puot ng Ama, tatanggapin mo talaga. No way out. Galit ang Ama sa hindi pagsampalataya sa kanyang kaisa-isang anak. Ito na yung most precious one niya eh. Na namatay para sa ating mga kasalanan, pero hindi mo papanampalatayanan. Ang Ama, galit tungkol dyan. Parusa po talaga ang ating tatanggapin. Kaya, mga mahal ko kapatid, sa ating pag-share sa mga ibang tao, sa pag-share natin sa ating mga mahal sa buhay, ito po yung ating pakatandaan, ating pakaisipin, na ang kailangan lang manampalataya sila sa Panginoong Jesus. Kaya, ang aking hamon, gawin mo ang lahat nang meron ka upang yung pamilya mo sumampalataya. Galingan mong maglingkod sa Diyos, galingan mong magpakalalim ka sa salita ng Diyos,
Maging totoo ka sa pananampalataya mo. Yung pananampalataya mo, hindi lang salita, hindi lang pag nasa simbahan ka. Sa halip, galingan mong umibig sa kanila, galingan mong magpatawad, galingan mong magpasensya. Kung gagawin niyo po mga mahal ko kapatid, hindi mo na kailangan magsalita. Galingan mong manalangin, gawin mo po lahat upang ang ating mga mahal sa buhay hindi humantong sa puot ng Diyos. Sapagkat hindi po kalooban ng Diyos na tayo po'y mapunta sa kapahamakan, ganun din po ang ating mga mahal sa buhay. Kaya nagbigay po siya ng paraan kung paano maliligtas. Ikalawa po, to fulfill the law of Christ. Bilang isang citizen, di ba, meron nga po tayong, kumbaga, may mga stakeholders. Meron kang responsibility bilang law-abiding citizen. Una sa Diyos, ikalawa, later, pag-aral natin. Ito yung ikalawa para sa Diyos. Una, manampalataya sa Kanyang sinugo. Ikalawa, sumunod sa Kanya. Sapagkat kung ating siyang minamahal, sumusunod tayo sa Kanya. Yung pagsunod natin, hindi na based sa checklist. Hindi na siya based sa mileage. Hindi na siya based sa, nagawa ko yan, hindi ko to nagawa, hindi ko yan nagawa. Based na siya sa pagmamahal mo sa Diyos. Sapagkat siyang nagmamahal sa Panginoon, mas sumusunod sa Panginoon. Yan po. Yan po ang love language na mauunawaan ng Panginoong Jesus. Yung pagsunod na buong puso sa Kanya. Higit pa po itong mainam kaysa sa handog na sinusunog, kaysa sa pagsamba na ginagawa noong una. Kailangan po nating sumunod. To fulfill the law of Christ, next, for unbelievers. Patapos na po ako. Tapos na po ito. Ito na po yung last main point natin, how to fulfill the law of Christ. And ito yung pinakamahalaga. Kung uuwi po tayo ngayon, ito po yung kailangan nating maunawaan at i-apply natin. Amen po ba? Yes. So una, for God, manampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ikalawa, ibigin mo ang Panginoong Hesus. Kung ibigin mo siya, susundin mo siya. No ifs, no buts. Susundin mo siya. Bago tayo pumunta sa unbelievers, may gusto akong i-mention tungkol sa utos ng Diyos. Ito po, pakinggan nyo ang mabuti. Di ba po sinabi na nung panahon ng Panginoong Jesus, na yung 10 Commandments, ginawa na lang to. Sino gusto nung ganon? Yung 10 Commandments, ginawa na lang to. Maganda ba yon? Amen? Maganda yon. Maganda yon. Pero may gusto ako sa inyo sabihin, huwag kayo magugulat. Sa pag-aakala natin na mas naging madali ang kautusan, kasi hindi na siya set of rules, may gusto lang din po ako sabihin na ito'y mas naging totoo na. Ibig sabihin, kung yung 10 Commandments ay 10 dati, it is now more than 10. It is 10 times 10 to the power of 10. Amen. Kasi kung may batas sa panahon ni Moises, ito po'y pwede kang maging technical dito. Kagaya ng saligang batas, pwede kang makalusot, may mga technicalities dyan, may mga butas. Pero ang law of Christ, kita ka ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Hesus, di ba sinasabi dati, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya. Ngayon sinasabi ko, ready na po ba kayo? Sabi ng Panginoong Hesus. Ngayon sinasabi ko, pag ikaw napuot sa kapatid mo, para ka nang pumatay. Sino ulit ang gusto ng law of Christ? Amen. Gusto pa rin dapat natin. Pag ikaw tumingin sa babae o lalaki ng may pagnanasa pero hindi mo siya asawa, ikaw ay nangalunya na. Wala ka ng takas sa Panginoon. Sapagkat under the law of Christ, that is the law of love, it is 10 by 10 to the power of 10. It is infinite. Even in our hearts, nangusap ang banal na spirito. Pag nangusap ang banal na spirito at hindi mo sinunod, hindi ka, disobedience na rin yan. Papakita ko sa inyo kung bakit mas mahirap, mas technical itong law of Christ. Sinasabi sa greatest commandment sa Marcos chapter 12 verse 30 to 31, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas. Sino po nakagawa nito? Kahit ngayong umaga lang,
Simula ng service 8:30 hanggang ngayon, sino nakaibig sa Panginoon ng buong puso niya? Meron? Wala. We fail every day. We fail every second. And that is the reason kaya kailangan natin si Kristo. It is not more dun sa checklist. So, pagka tayo, naramdaman natin nag-fail tayo, you are bound to fail. Only Jesus is perfect. Wala pong makakasunod sa law of Christ maliban siya ay makipag-isa sa Panginoong Hesus. Actually nga, sa hukuman ng Diyos, hindi ka na niya titignan bilang ikaw. Titignan ka niya dahil nakipag-isa ka na kay Jesus. Oh, sagot ka ni Jesus. Yun lang yung tanging way out natin. Yun lang yung tanging escape natin. No? Kaya sa lahat ng mga gusto sa law of Christ, sa lahat ng mga nagmamahal sa Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Kung ito lang po ay ating gagawin, mga mahal ko kapatid talaga, masusunod po natin ang Panginoon. Ito lang po yung buod ng kautusan, pag-ibig. Law of Christ, pag-ibig. Kaya ang tanong, di ba pinag-aralan natin nung nakaraan na why love is the greatest? Kung gagawin mo isang bagay na walang pag-ibig, wala kang pakinabang. Pero kung gagawin mo isang bagay ng may pag-ibig, maliit man yan o malaking bagay yung ginagawa mo, sa marami mo man ginagawa o sa single mo man ginagawa, o ginagawa mo man ng may marami nakakita o wala nakakita, kung ginagawa mo na may pag-ibig, may pakinabang ka. Kasi under the law of Christ, kita ka ng Panginoon. Alam niya yung heart mo. Kaya gawin mo na may pag-ibig ang iyong ginagawa. Kung nananalangin ka, gawin mo na may pag-ibig. Kung naghuhugas ka, kung nagluluto ka, kung nagtuturo ka sa mga bata, kung humahayo ka, kung nag-share ka ng salita ng Diyos, kung nagbibigay ka, gawin mo na may pag-ibig sapagkat yan yung summary ng law of Christ. Again, pag-ibig. Kung sumasamba ka sa Panginoon, gawin mo na may pag-ibig. Kung nagministeryo ka sa Panginoon, gawin mo na may pag-ibig. Amen. Ikalawa, how to fulfill the law of Christ for unbelievers naman po. Love your neighbor as you love yourself. Each time po na mababanggit, most of the time, na mababanggit ang neighbor sa Bible, it refers to unbelievers, especially sa New Testament. Yan po yan. Yung istorya po dun sa mabuting Samaritana, kayo'y maging kapwa, sabi ni Jesus, di ba? No? Kayo'y maging kapwa. Tapos ang tanong, Panginoon, sino po ang aming kapwa? Yun eh. Tapos kinuwento niya yung Samaritano. No? Para sa mga Hudyo, kapwa ang mga Samaritano. Bakit? They are outside the religion ng kanilang mga ninuno. Sapagkat itong mga Samaritano, ito nga yung sabi ni Kuya Sid kahapon, mga hindi tuli. Sa mga Samaritano, ito yung mga hindi na pure na mga Israelita. Sila po yan. Kaya sila ay kapwa. Sa konteksto po natin ngayon, ito pong mga kapwa ay, ito po yung mga unbelievers. No? Nung bata pa naman ako, gusto ko maging kapwa. Naabutan niyo ba yon? Di ba? Gusto ko maging doktor para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging nurse para makatulong sa kapwa. Gusto ko maging engineer para makatulong sa kapwa. Tapos tinong isa, ikaw anong gusto paglaki mo? Gusto ko maging kapwa para hayahay. Sabi nila. No? Hayahay daw pag kapwa kasi lahat gusto silang tulungan. Anyway, ayoko na maging kapwa. Gusto ko maging anak ng Diyos. Amen. Ayan. So, love your neighbor as you love yourself. Ito po ay direct na utos para sa mga Kristiyano. Hindi po to para sa iba. Hindi po ito para sa mga nasa labas. Ito po ay utos para sa mga Kristiyano. Na mahalin mo ang kapwa mo kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Kung kilala mo ang Panginoon, mamahalin mo sila bilang masterpiece of God. So, hindi ka na pabalik-balik ng jowa. Hindi mo na sila naloko, hindi mo na sila ini-scam. No? Hindi mo sila binubudol. No? Because they're important sa Panginoon. So, yung una, love the neighbor as you love yourself. Ikalawa, at masabi ko, ito yung expression din ng love. Reach out to them, share the good news. Abutin mo sila sa lahat ng mga kaya mo upang makapakinig sila ng salita ng Diyos. Pag ginagawa mo yan, minamahal mo sila. Sabi rito ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 21, na nagiging kagaya ako ng walang batas, hindi dahil sa lawless ako, pero upang maabot ko yung mga tao na hindi saklaw ng batas. Nagpapakumbaba siya. Nagpapakumbaba siya. So, hindi na mahalaga yung profession niya, no? Na siya ay
may kakayanan sa buhay, na siya ay pariseyo, na siya ay maraming inaral, ang ginagawa niya, kinakalimutan niya yun upang ma-reach yung mga tao na nangangailangan ng gospel. Yun po ang ginagawa dito ni Pablo. At yun din po ang kailangan natin gawin upang mamahal natin itong mga unbeliever. Build a rapport sa kanila. Kung may kapitbahay ka, ngitian mo. Kamustahin mo, ngitian mo. Ngitian mo talaga. Mag-build ka ng rapport. Hindi para ma-invite sila, pero dahil mahal mo sila, hindi dahil magre-respond sila ng oo o hindi sa tanong mo, hindi dahil binigyan ka nila ng ulam, mas okay nga kung ikaw magbibigay ng ulam. Unahan mo, ngitian mo sila, kamustahin mo sila. Pag ginagawa po natin itong mga mahal kong kapatid, pinapakita po natin yung pag-ibig natin sa kanila. Hindi dahil nakikita nila tayo nagsisimba tuwing linggo, pero dahil mahal natin sila. Dahil maybe hindi mo nga talaga sila mahal. Kasi meron kayong alitan siguro, pero mamahalin mo pa rin sila dahil sumusunod ka sa Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi na dahil sa iyo. Hindi ka na nagiging selfish. Selfless ka na, sinusunod mo na si Jesus. At pag sumunod sa Panginoon, may mabuting kalalabasan. Ito po ang aking hamon. Mag-umpisa ka sa iyong asawa, sa iyong anak, isunod mo yung kapitbahay mo, isunod mo yung iyong mga klase. No? Yun po. Kasi kailangan po natin sa kanila i-fulfill yung law of Christ. Amen? Kailangan po natin i-fulfill sa kanila ang law of Christ. Una sa Diyos, ikalawa sa unbelievers. Ito na po yung last. At ikatlo, to fulfill the law of Christ for brethren. Ito po yung one another. Love one another. No? Pag sinasabi naman po yung one another sa Bible, ang tinutukoy naman po dito ay yung kapatiran. Yung neighbor is outside, yung one another is kapatid. Ibig sabihin, tayo-tayo na to. At para sa bawat isa, napakatindi po ng pag-ibig ng Diyos. Ang hamon sa atin, mahalin natin ang isa't isa. Sa Romans 13 verse 8. Tingnan natin yan. Huwag kayong magkaroon ng saguting kaninuman. Ibig sabihin, huwag kayong magkaroon ng utang kaninuman. Huwag kayong magkaroon ng responsibility kaninuman. Maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Ang nag-iisang responsibility lamang po natin sa isa't isa, alam niyo kung ano? Magmahalan kayo. Yan lang po nag-iisang mong responsibility sa isa't isa. No? Wala kang responsibility na sabihan siya ng kumain ka na ba? Magdala ka ng payong. Huwag kang papaulan. Wala kang responsibility. Responsibility yung nanay niya. Ang responsibility mo sa iyong kapatid, ipag-pray mo siya. Sharean mo siya. Mahalin mo siya. Patawarin mo siya. Love one another. At napakasarap po na itong gawin para po sa mga kapatid po natin. Ikalawa, carry each other's burden. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Para sa mga mahina, maging mahina ka. Tulungan nyo isa't isa. Huwag kayong tipo na ito, madalas ko nakikita na to sa social media na sign daw pag tumatanda na, pag tinanong ng 2 ulit, nagagalit na. Sino dito yung ganon? Tinanong ng 2 ulit, galit na. Ang mga totoong nagmamahal, mahaba ang pangunawa. Mahaba ang pasensya, malalim ang pangunawa. Yan po ang totoong nagmamahal. Willing po silang mag-antay. Willing silang ipaulit yan. Totoo po yan. Yung po ang totoong nagmamahal. Nag-a-adjust ka sa kanila. Inuunawa mo sila, inaabot mo sila. Yan po ang totoong nagmamahal. No? So ang hamon sa atin dito, pag pinasan natin ang alalahanin, ang burden about isa, minamahal natin ng isa't isa. Pray for one another. Sa James chapter 5 verse 16, may karugtong pa yan Confess your sin to each other. No, sabihin mo yung iyong mga kahinaan. Ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. Kung may tiwala ka sa iyong kapatid, i-share mo yan. No? Pero kung mahal mo ang iyong kapatid, hindi mo ipagkakalat yung sinabi niya. Isa po yan sa pinaka-ayoko at sinabi ko sa sarili ko na hindi ko gagawin. Na kung ano yung sinabi sa akin, especially kung yun lang yung usapan, hindi ko isasabihin talaga sa iba. Especially kung ano yan, yung nagpapa-counseling and all. Yun. Ipagtapat nyo ang inyong mga kasalanan sa inyong mga kapatid at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. So,
Pwede po ba, mga mahal ko kapatid, na maging, natin to, maging culture, yung love, na sinashare mo yung kahinaan mo sa iyong mga kapatid. Kaya nga nandiyan yung mga kananayan, alam ko ang dami na lang na-share ng mga kahinaan at napag-pray sa isa't isa. Amen po ba? Hinahamon ko po yung mga kananayan, lahat ng mga hindi pa nakakasama dyan, sumama po. Yan po yung ibig sabihin ng church. Nagpapalakasan po kayo. Yan po ibig sabihin ng church. May grupo rin po dapat ang mga kababaihan, ang mga kalalakihan, ang mga youth. Mag-share kayo ng mga problema nyo. Yung mga kahinaan nyo, hindi yung problema nyo sa isa't isa yung sinashare nyo. Hindi yung, may problema ako kay ganto, ganyan. Kahinaan mo. Ramdam ko parang, hirap ako sa ganto. Hirap ako mag-pray. Meron akong kahinaan sa ganto, ganyan. Pwede po ba maging culture po natin ito? Kung ganito po ang gagawin natin, mga mahal ko kapatid, wala po yung pride sa atin. Wala po tayong self-righteousness. Wala po tayong, yung parang, yung wrong idea sa bawat isa. Yun po ang kailangan natin gawin. Then pray for one another. Ipag-pray po natin ng isa't isa. Ito, sa tingin ko yung mabigat. Love one another as Jesus loves us. Itong konteksto na to, hindi to pwede sa outsiders. Ito lang ay para sa one another. Ang utos sa atin ng Panginoong Hesus, John 13, verse 34. Love one another as I have loved you. Kung paano ko kayong minamahal, gayon din naman magmahalan kayo. Ang hinihingi na sa atin, hindi na yung mahalin mo sila ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang hinihingi na, mahalin nyo ang isa't isa kung paano minamahal kayo ng Panginoon Jesus. Kagaya ng pagmamahal ng Panginoong Jesus. Lord, paano po yung gagawin? Hanggang ngayon, hinihingi ko sa Lord. Hanggang ngayon, nag-grow pa rin ako sa love ng Panginoon at yun ang aking hinihingi. Panginoon, turuan mo po ako kung paano po mamahal ang aking kapatid kagaya ng pagmamahal mo. Nung pinag-pray ko ito, sabihin ko lang sa inyo, may conflict po talaga agad na dumating. May conflict po na dumating. Pero may choice ka kung susunod ka o hindi ka susunod. Sino excited matutunan kung paano mahalin ng isa't isa at kung paano ang pagmamahal ng Panginoon? Amen? Amen? Madali itong gawin kung naranasan mo ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Maraming bagay ito, maraming facets ang pagmamahal ng Panginoong Hesus. Nandyan yung nagpatawad, nandyan yung umunawa, nandyan yung nagpakain ulit, nandyan ulit yung nagpakain. No? Namamahal natin pala isa't isa pag pinapakain natin. No? Anyway, di ko alam kung nandyan yung nagpakape, pero baka naman. Joke. Ito yung pinaka-example ng pagmamahal ng Panginoong Hesus. Sa tingin ko, hindi natin pwede kontrahin kasi nandito yung verse eh. Sa 1 John chapter 3 verse 16. He laid down His life for us and we ought to lay down our lives for the brethren. Sabi, kaya inialay, dito nalaman natin ang pag-ibig na inilaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sino willing sumunod sa utos ng Panginoon? Sino willing sumunod sa utos ng Panginoon? I am excited. I am praying kung paano ito mangyayari sa atin. Lord, teach us yung extent ng love na even yung sarili mong buhay, willing mo nang ialay sa kapatid. Wow. Hindi ko siya pwede sabihin na na hindi siya tungkol sa buhay talaga kasi yun yung ginawa ng Panginoon eh. Una sa lahat, in-spend niya yung kanyang 34 years of life. Yung first 30 para sa preparation sa ministry. Pero I believe, marami na siyang natutulungan. Nagtuturo siya sa sinagoga. Maybe gumagawa na rin siya ng himala. Tumutulong siya sa tatay niya bilang karpentero. Panganay pa siya, syempre nag-alaga ng mga kapatid. No? Bilang bata, I believe, nagturo rin siya siguro sa mga kapwa niya bata. Kasi nasa sinagoga na nga siya bata pa lang siya eh. 12 years old. Nung 30 to 33 niya, inalay naman niya yung buong buhay niya sa paglilingkod. Naglalakad siya, nagmi-ministry siya, nagpapagaling siya, wala na siyang matulugan, nasa sariling kanya, at finally, inalay niya yung kanyang buhay. Iniisip ko, paano ba ito pwedeng gawin? Maraming bagay po. Maraming bagay. Again,
under law of Christ. Hindi na ito 10 commandments, 2 great commandments, Great Commission. It is 10 by 10 to the power of 10. It is unlimited. Kung ano yung tinuturo sa'yo ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo, gawin mo. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig. Yun ang pag-ibig. Yun ang law of Christ. Kaya, summary po natin, the law of Christ is love. And there is no law against love. Walang laban patungkol sa love. Walang batas na laban patungkol sa love. Kung ginagawa mo talaga na may pag-ibig, at wag naman yung pag-ibig na wala sa hulog. Pastor, mahal ko siya. Oh, but sino ba patingin nga ng mahal mo? Pinakita sa akin. Oh, mas pogi pa sa'yo to ah. Yung pala parehas na lalaki. Ang pag-ibig, nasa ayos yan ha. 1 Corinthians chapter 13, ang pag-ibig, walang jealousy dyan. Walang selfish act dyan. Ang pag-ibig, hindi yan nagdedwell sa kasamaan. Sa halip, sumasagana yan sa katotohanan. Yun po ang ating konteksto. The law of Christ is love. And there is no law against love. Maaari po ba tumayo ang bawat isa? Sino magsabi na mula sa puntong ito, Panginoon, handa ko pong sundin ang iyong utos? Di ba yung introduction ko, ang sabi ko, pag naunawaan nyo to, hindi na mahirap sumunod sa Diyos. Yun ang aking introduction. Ito yung summary ng gusto ng Diyos na gawin natin. At ito ang hamon. Pag-ibig. Gawin mo na may pag-ibig. Huwag mo gawin na may pagrereklamo. Gawin mo na may pagtsatsaga. Hindi nang napipilitan. Kung ito po ang ating gagawin, masusunod po natin ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Excited na po ako kung paano pong lalago ang ating iglesia sapagkat ito ay puno ng mga taong nagmamahal sa Diyos. Sapagkat ito rin ay mga tao na ito ay lugar din na puno ng mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa. At finally, ito ay lugar na puno ng mga taong nagmamahal sa kanyang kapwa mananampalataya. Tayo po'y pumikit at tayo ay dumulog sa Panginoon. Isipin mo yung mga paraan kung paano ka makakasunod sa Kanya. Maaring may pinapagawa sa'yo ngayon si Lord. Kailangan mo ng pag-ibig para magawa yan. Maaring may inutos sa'yo si Lord na patawarin mo na, i-approach mo na, i-follow up mo. Or maaring merong part sa ministeryo or sa buhay mo na kailangan ng pag-ibig para masyaran mo rin maybe ang mga taong mahal mo sa buhay. Oh Jesus, we pray that you shower your love to us. Maranasan po namin ang pag-ibig mo na hindi matarok ng pag-iisip. We pray. Nawa, Lord God, na sa gayon, madali na po naming ma-share sa iba yung pag-ibig mo. We pray sa lahat ng facets ng aming buhay. Oh God, kung magkagayon po, madali po kami makakasunod sa iyo. Magagampanan po namin itong iyong hinahangad at inutos para sa amin. Awitan din nga po natin ang Panginoon dito sa nagsabi na, ang pag-ibig ko, O Diyos, inaalay ko sa iyo. Buong puso po natin sabihin, iniaalay sa'yo, O Diyos, Panginoon ng aking buhay. Tanging sa'yo lamang aking pagmamahal.
Nawa mangyari ang aming inawit na ito, Panginoon, sapagkat sa iyo lamang po namin naisibigay ang aming buhay. Kaya iparanas mo po ang iyong pag-ibig sa amin. Aming Diyos, aming Panginoon. Marami po salamat. Ito po ang aming papuri pagsamba. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Makakapuna po ang bawat isa. Papuri sa Diyos. Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship, ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come! Join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.